Ganito ang goals natin mga kanegosyo. Magmuni-muni lang sa tahimik na paligid habang lumalanghap ng malinis na simoy ng hangin. Yung bang paralax-relax lang? Ang fantasy niyan, caring-carry ma-achieve sa isang cafe na itinayo sa gitna ng bukid at gulayan. Dalawang taon pa lang ang cafe na ito dito sa Pulilan, Bulacan. Hindi gaya ng ibang mga kapihan na nasa tabing kalsada o kaya nasa mall at di aircon. Preskong simoy na hangin at probinsya feels ang mararanasan dito. Yan ang gustong ipa-feel ng mag-asawang Eya at Aaron. Bukod sa binabalikang mga inumin gaya ng kanilang signature coffee blend, matcha latte at strawberry milk, ang pinakabentahe raw nila ang mga sariwang pananim sa tapat lang mismo ng kanilang pwesto. Habang waiting sa order, pwede mo nang mag-harvest ng kamatis, talong, sili, sitaw at mais. Yung Pick and Pay, available naman siya to everyone. Hindi lang siya for dine-in customers. Wala din naman entrance fee. So kung gusto lang ng customers maka-experience na yung sila mismo yung mag-harvest ng gulay, they can experience here. Per kilo yung bayad and competitive naman yung prices niya. Naturally grown siya, so wala kaming pesticides. Nakapagkape na may pasalubong pang fresh veggies pag uwi. Bukod sa dagdag kita, malaking tulong daw kina Eya at Aaron ang sariling mga tanim. Yung pinakamalaking advantage po na andyan lang yung produce, yung mga vegetables is readily available siya. So anytime na may umorder, pwede kaming pumitas right away. So hindi na kami lalabas ng palengke para bumili ng mga kailangan. Dito na lang. Bukod sa cost-effective na yung ingredients namin, healthy pa siya. Si Eya, sasamahan tayo mamitas ng gulay para sa kanyang ihahandang specialty, ang sinigang na hipon. Diretso sa basket ni Eya ang mga sangkap gaya ng kamatis at sili. Mula farm, diretso nang lulutuin ang mga gulay. Meron po tayong napitas na Chinese kangkong, sitaw, talong, siling panigang, siling pula, at saka kamatis. Ang mga hiniwang gulay, isa-isang inihulog sa kumukulong sabaw na pinaasim ng kamyas. Saka inihulog ang mga hipon. At isinunod na rin ang kangkong. Kaunting kulo pa, ready na higupin ang sinigang na hipon. Alam mo na talagang ito ay tanim nila. Kasi di mo yung sitaw nila. Ano to? Sitaw. Ang lalaki ng sitaw ba talaga to? Dahil dyan, ay tikman na natin ang mga bagong pitas na gulay. Ang lalaki talaga ng sitaw. Ano ba to? Ano ba talaga ito? Nakakain ba itong sitaw nila na to? Ang gulay kasi pag bagong pitas yan at niluto mo, talaga meron no siyang matamis-tamis na lasa. So ito ngayon yun. Yung nalalasahan ko, matamis-tamis yung lasa nitong sabaw ng sinigang. Ang sarap ng gulay. So talagang, yung sitaw niya manamis-namis. I love it. Sarap! Bukod sa sinigang na hipon, bida rin ang kanilang organic gulay sa kare-kare. Pati ang itlog na ginagamit sa sisig at tapsilog, organic din galing sa farm. Yung gulay, lalo na yung gulay, fresh na fresh. Tsaka hindi yung lutong-luto. Yung gusto ko kasi may crunchy kasi yung kare-kare kasi. Kangkong, gusto ko yan. Tsaka yung meat nila, malambot, masarap. Andiyan lang, Diyan lang hina-harvest tapos diretsong luto. Kung may green thumb sa pagtatanim na gagamitin sa negosyo, madali raw palagbuin ng kamatis, sili, kalamansi at okra. Makakamenos na sa supply ng sangkap, sigurado pang sariwa ang ilulutong gulay. Matapos ma-layoff si Eya sa dating trabaho habang nagbubuntis sa kanilang panganay, pinasok nila ni Aaron ang food delivery service para may pagkakakitaan. Kami yung nagluluto ng food, tas
kami na din yung nagde-deliver. Siya mismo, personally, nagde-deliver ng food order sa customers. Parang nasa isip ko lang na while pregnant ako, at least may ginagawa ako. Hindi ko naisip yung after. Paano pag nanganak na ako, sino na magluluto? Matapos magsara ang unang food business, inilapit na nila sa kanilang hilig ang negosyo, ang kape. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Pupunta talaga kami sa mga local cafes. Tapos yun, napag-uusapan namin na siguro one day makakapagtayo kami ng coffee shop dito. May kaparehong goal para sa farm ang mga magulang ni Aaron ang makapagtayo ng kapihan. Kaya si Aya at Aaron hindi nag-atubiling tuparin na ang pangarap ng kanilang pamilya. Yung puhunan po namin, nakuha po namin yun dun sa shared na wedding money, yung kinita po namin sa first na business namin, which is yung huling salary po niya, of course, yung credit card ko na bagong approve lang during that time. Siguro totaling siya ng sa 200 to 250,000. So nung mag-open yung scholarship for barista, sabi ko, sige, go. Pasukin natin yan. After ko mag-aral, nakapag-formulate ako ng sariling coffee concoctions, mga iced coffee concoctions. Sinasabi nila, baka walang pumunta sa amin kasi malayo. Hindi air-condition, hindi aesthetic, may pangit yung daan. May alinlangan man sa simula na magbukas ng cafe sa gitna ng bukid, inilaban pa rin ng mag-asawa ang kanilang dream business. 1 buwan lang daw mula nang buksan ng negosyo, mabilis nilang nabawi ang puhunan at nabayaran din agad ang mga inutang. Overwhelming pero sobrang grateful na yun yung pinaka masayang experience namin. Kasi yung doubts ng ibang tao, parang imbes na pakinggan ko, mas nagtiwala ako doon sa kakayahan naming dalawang mag-asawa. Gaya ng sariwang mga gulay sa kanilang taniman, fresh na kita at panimulaan naging sukli ng dedikasyon nila Aya at Aaron. Umaabot daw ng 300,000 ang gross sales ng kanilang cafe kada buwan. Lahat kasi ngayon ng kinikita, nakafocus kami sa reinvestment. Kasi alam namin na hindi kami pwedeng magpakampante, maraming competitors. Yung privilege na makita namin habang lumalaki yung anak namin while we work, yun yung pinaka-greatest na blessing siguro na masasabi ko na yun yung speak ng success. Ang kapihang itinayo sa gitna ng bukid, inalagaan ni Aya at Aaron na parang punla. Diniligan ng lakas at sipag, kaya nang lumaon, malagong kita na ang kanilang inaani.